Galit na sinugod ng ilan sa mga aspiring electronics and communications engineers ang tanggapan ng Philippine Regulatory Commission. Nakatanggap daw sila ng impormasyon na may ilang nandaya sa pinakahuling ECE board exams na isinagawa nito lamang weekend. Ayon sa mga nagrereklamong examinees, sinabi sa kanila na sa mismong reviewers daw na naka-PowerPoint mula sa PRC ay nakalagay na ang mga sagot sa exam. Pero sa inisyal namang investigasyon ng PRC, malabo umanong magkaroon ng dayan dahil karamihan naman sa mga nag-take ng exam ay mababa ang nakuhang score. Gayunman, tiniyak ng PRC na patuloy na lang sisiyasatin ang naturang issue. Bagamat may ilang naiulat na kaso ng mga computer na naapektuhan ng Conficker worm o ang tinaguriang Ether1 virus kahapon, naging matagumpay naman daw ang mga computer security companies na mahilom at masawata ang pagkalat nito. Pero ayon sa Microsoft, dapat na ibayo pa rin mag-ingat laban dito dahil base sa kanilang obserbasyon, posibleng talagang binubusisi ng mga malisyosong cyber authors ang paggawa ng virus. Gumawa na rin daw sila ng isang software patch para sa mga Microsoft users para mapigilang makapasok sa kanilang sistema ang naturang virus. Base sa mga ulat, balak ng lumikha ng Conficker worm na i-access ang mahalagang websites ng mga vital installations sa buong mundo. Nauna rito, inumpisahan na ng Microsoft ang pag-iimbestiga sa kung sino ang may gawa ng nasabing Conficker. Babalik ang Express Balita. Naghahanda na ang National Disaster Coordinating Council sa posibleng pagsiklab ng gulo sa Sulu. Ayon sa NDCC, 2 bilyong piso ang nilaan para sa evacuation ng mga maapektuang pamilya sa 5 bayan sa lalawigan. Ang detalye sa report ni Maricel Halili. Handang-handa na ang National Disaster Coordinating Council para sa worst-case scenario na posibleng mangyari sa lalawigan ng Sulu. Ito ay sa harap ng hindi pa rin napapalayang volunteers ng International Committee of the Red Cross na nananatiling nasa kamay ng mga bandidong Abu Sayyaf. Ayon kay NDCC Deputy Administrator Anthony Goles, sakaling maipit sa palitan ng putok ang mga sibilyan at magkaroon ng persahang paglikas, tinatayang nasa 4,200 pamilya ng 5 bayan ng Sulu ang posibleng maapektuhan o katumbas ng 21,000 katao. Bunsod nito, naghanda na umano ang Department of Social Welfare and Development ng 19 na maaaring gawing evacuation centers. We have a contingency plan if in case there are civilians who will be caught in the crossfire and in the 5 towns of Sulu. So this involved the possible evacuation of the internally displaced people. Ani Goles, ang pondong ilalaan dito ng pamahalaan ay mula sa 2 billion pesos na calamity fund. Inaasahang ang mga bayan ng Indanan, parang Maimbong, Patikul at Talipaw ang pinakapangunahing maapektuhan. Sa harap nito, patuloy pa ring umaasa ang pamahalaan na magiging matagumpay ang negosasyon sa pagitan ng Local Crisis Committee at ng mga bandido. Ito ay para sa agad na pagpapalaya sa 3 biktima ng Abu Sayyaf. Well, best case scenario is status quo. We do not have an IDP or internally displaced people. As you know, we can say that the negotiation has been successful and all the kidnappers has been freed. In other words, the reason why we are saying this is because we would like to inform everybody that for every situation, whether man-made or for every calamity, whether man-made or natural disasters, the NDCC is always prepared with regards to their contingency plans. No? Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. Namataan na raw na ilang mga magsasaka sa Pansol Sulu ang 3 bihag na mga Abu Sayyaf na International Red Cross workers sa Pansol Sulu. May kasama umano ito na hindi bababa sa 300 armadong kalalakihan. Ang kabuang detalye sa Express Balita ni Julia Lipala. Walang direktang impormasyon na may proof of life ang bihag na miyembro ng International Committee of the Red Cross o ICRC simula Martes ng hapon. Ngunit may ilang residente ang nakakita sa 3 bihag na pinaniligtaan sina Andrea Snotter, Eugenio Vardni at Mary Jean Lacaba kaninang madaling araw sa may Sitio Pansul, Barangay Dipunos, Bayan ng Parang, tinatayang bandang alas 5 hanggang alas 6 kaninang umaga. Ito ang impormasyong nakalat ni Sulu 1st District Representative Yusuf Bikiri
nang mapadaan sa kanyang tirahan sa Barangay Pasil, bayan ng Indanan ng ilang mga magsasaka kaninang umaga. Aminado si Zikiri na wala siyang kumpirmasyon dahil mauuwi sa source ang balita kung ito ay magmumula sa kanyang bibig dahil wala naman siyang direktang nakita maliban sa mga sibilang magsasakang nakakausap niya. Ayon kay Zikiri, inaalam pa rin niya sa ibang mga magsasakang napapadaan sa kanyang tirahan ng nasabing informasyon at halos consistent ang nakukuha niyang balita. Base sa informasyon, umaabot sa halos 300 armado ang nakita ng mga tao na may layong 200 meters ang distansya kung saan may 3 kasama ang mga armado na walang bitbit na armas, kung saan 2 lalaki at 1 babae. Ang isang lalaki umano ay naglalakad gamit ang isang stick na sila'y nahihirapan lumakad. Ako si Julie Alipala, Nagbabalita Express. Sa iba pang mga balita, nagkasundo ang Department of Trade and Industry at ang mga panadero na ibaba ang presyo ng tinapay sa lokal na merkado. Ito'y bunsod ng pagbaba daw ng presyo ng harina sa world market. Ang kabuuang detalye sa Express Balita ni Jess Caduco. Umabot na sa 145 pesos ay binaba ng kada sako ng harina ngayon. Kaya nananawagan ang Department of Trade and Industry sa mga panadero na magbaba na ng kanilang presyo ng tinapay. Ayon sa DTI, 760 hanggang 800 pesos na lamang ang kada sako ng harina mula sa pinakamataas na presyo nito noong umabot sa 900 pesos. 10 piso raw ang kailangang ibaba sa presyo ng loaf bread habang 50 sentimos naman sa kada piraso ng regular pandesal. Wala na rin daw kailangang idahilan pa ang mga bakers dahil mababa na rin ang presyo ng LPG na siyang pangunahing ginagamit sa paggawa ng tinapay. Sasabihin ba nilang shortening, yung mga iba pa mga sangkap nila, ito ako pandesal, that is a very simple bread. Hindi naman yan maraming mga sophisticated na mga ingredients. So dapat hindi siya dapat nga bumaba siya. Bagamat bukas sa pagbaba ng presyo ang ilang mga panadero, hindi pa rin daw sila nakakakuha ng murang presyo ng harina. Katunayan, nasa 870 pesos pa umano ang kuha nila ng kada sako ng harina. We will immediately go into this matter if there is a reduction. I was not informed, including my supplier did not inform me. Pero I promise, definitely kung 825, we will go to 825 ang presyo ng pandesal. Ipapatawag naman ng DTI ang mga bakers group bago ang mahal na araw upang pagpapaliwanagin kung bakit hindi pa ito nagbaba ng presyo ng tinapay. Ako si Jess Caduco, Nagbabalita Express. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalala. Magbabalik ang Express Balita. Mula ngayon ay dadaan na sa pamamagitan ng internet ang mga transaksyon sa pagpasok ng mga produkto sa Batangas Port. Naniniwala ang Bureau of Customs na mapapaigting ito ang kampanya ng gobyerno laban sa smuggling. Ang detalye sa Express Balita ni Cristina Tanya. Dahil sa talamak na problemang korupsyon at smuggling sa mga port entry sa bansa, itinatag ngayon ng Bureau of Customs ang kauna-unahang Internet-Based Imports and Assessment System o IAS para sa transaksyon sa mga produktong iniaangkat sa Pilipinas. Ito para tugunan na rin umano ang hindi magandang imahe na ikinakabit sa ahensya bunsod ng mga katiwalian na ilang opisyalis ng BOC. Sa bagong sistema, lahat ng transaksyon para sa pag-i-import ng mga produkto sa bansa, kabilang ang pagdadeklara ng mga ito, registration at payment ng mga import fees ay isasagawa na sa pamamagitan ng internet at website ng BOC. Sa internet na din, ito proseso ang clearance at release ng mga produkto. Ayon kay Customs Commissioner Napoleon Morales, sa pamamagitan ng IAS, higit na matabawasan ang insidente ng korupsyon sa loob ng ahensya. Hindi na kasi kailangan pang personal na bisitahin ng BOC para maproseso ang impormasyon o importasyon ng produkto. Mas mahigit din ang security measures na inimplementa sa internet-based system. Dagdag nito, malaking tulong din ito sa pag-angkla sa tuloy-tuloy na pagpasok ng materyales at investments sa bansa. Unang inimplementa ang bagong internet-based system sa Batangas Port. Layo ng BOC na maipatupad ang Imports and Assessment System sa iba pang entry port sa bansa, kabilang ang port sa Manila, Limay Bataan at Manila International Container Port. Mula dito sa Batangas City, kasama sina Cameraman Johnny Tumangay at Assistant Cameraman Nash Buwan. Ako si Cristina Tanyo, Nagbabalita Express.
At yan po mga pinakauling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Lipolito Castello. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Okay, peace.